sitwasyon sa klase. Lahat ng may pag-unawa ang mga pamantayan, subdomain at kasanayan sa pagkatuto ng Filipino 5. Nasusuri. Sige, sa diksyon po. Isa-isa na muna natin. Dito muna tayo. Kasanayan, mga pamantayan, subdomain at kasanayan sa pagkatuto ng Filipino 5. So, may pamantayan tayo, subdomain at kasanayan. Okay, pangalawa po. Nasusuri ang ugnayan ng mga pamantayan at mga kasanayan sa pagkatuto sa bawat markahan at ang pagkakaanay ng mga ito sa nabibilangang subdomain. Meron po ba kayong dalang curriculum guide? Yes. Ay, salamat. Kasi alam ko po, pinasabihan namin sila si Sir Jordan na kailangan mayroong curriculum guide ng mga participants. Pangatlo po, Nailatala ang mga kasanayan sa pagkatuto na may kahirapang linangin ng sanhi ng kahirapan at ang mungkahing sa paglina. Bagay talaga ang DepEd, maghanap tayo ng problema at tayo din ang magbibigay ng solusyon sa problema. Hindi ka daw kasabi ng DepEd kung hindi ka marunong maghanap ng iyong solusyon dun sa problema. Okay, pang-apat. Naipahayag sa loobin kaugnay sa pangkalahatang nilalaman ng sesyon at ang bisan sa pagtuturo. Okay, meron tayong apat na layunin ha. Okay, bago tayo magkaroon ng balitaktakan, konting chika muna tayo para maiba naman. Kasi minsan, kailangan talaga natin magpalabas ng ating mga hinanahin. Yes, tayo, gamit ang tekstong naratibo at informatibo. Take note, dalawang teksto lang po ang binibigyan doon sa grade 5, grade 4, 5, at 6. Tekstong naratibo at informatibo. May nakatuon sa paglinang ng mga kasanayan, kaugnay sa pagbabasa o pakikinig ng iba-ibang teksto. Ano yung nanggagaling sa atin? Mula sa curriculum, mula sa division sa ating departamento. Hindi siya pwedeng palitan kasi ito yung ating pinagkukuhaan natin ng batayan sa pagsukat, paghahandi o paggaya ng iba't ibang konteksto o larangan. Karaniwan ang pamantayan ay nakabatay sa minimum na antas, maaaring maimitan pa ang nakapatang pamantayan, subalit hindi maaaring kulangin. Kaya nga sa bawat taon ay may tayong pamantayan o standards. Bakit mahalaga ang pagkakaroon pamantayan sa isang curriculum, hindi lang sa Pilipino? Sige po, bakit mahalaga target na gusto natin makamit pagkatapos ng isang taon? So anong bagay o sitwasyon may ihahambing ang kahalagahan ng isang pamantayan? Sa inyong palagay, saan may ihahambing ang kahalagahan ng isang pamantayan? Ano yung ginagamit ng isang ng barko pag hindi sila mawala sa anong destinasyon? Kompas. Para hindi sila mabunggo, hindi sila mawala sa laot. So ito yung pinaghahambingan ng pamantayan. Sige. Ayan. Iraranto na lang natin ha. Hindi ko na isa-isahin. Anyway, nandun naman yan sa ating curriculum guide. Ano yung pamantayan o case state sa teksto magsasalaysay ng mga mungkahing hakbang na lima ang makrong kasanayan. Tapos ngayon, sa revised curriculum po, may tinatawag tayong subdomain. Paano nasabi kita yung kasanayan sa pagganap o pagtanggap, sa kasanayan produktibo, panonood. Ulat na siya o nakakapagsalita. Literacy. Literate na siya gumamit either sa pagsusulat or pagsasalita. Ay lalapat na sa totoong buhay na application na tayo. Then, napapalawak or pagpapalawak ng vocabulary. Isa din ito sa napakalaking hamon sa atin. Diba? Kasi kahit na simpleng Filipino lang, hindi nila naiintindihan. Minsan nga sasabihin pa, ma'am, kahit nga din po teacher, lalo na at hindi lang talaga tayo ipinanganak na mother tongue ay Filipino. Kasi sa Bisaya, ang ating mother tongue ay English. Tama po ba? Oo, mas gusto natin masalita yung mga anak natin ng English kasi sa palagay natin kapag English po kining dollar, matalino, social ang bata. Ilinawin ko lang po ha, nasa saligang batas po
Artikulo 14, Section 6, na ang Filipino ay kailangang pagyamanin kasabay ng wikang Ingles. Kaya hindi po dapat nating minamaliit ang ating wika. Kaya nandun po sa ligang batas. Okay, pakikipagtalastasan ng may wastong gamit ng wika. Ito ang malimit na pagkakaroon ng mali ng mga mag-aaral. Minsan, yung I at ang E na pagpapalit nila ng gamit. Example, E1 at E1. Pag ginamit mo si E1, ano ibig sabihin ng E1? E1 ko, ang ko. No, E1, E1. Minsan sabihin ng bata, na E1, yung, oy, mali ito. Ay naman na og E. Yes, I at E. Pero, malaki yung diferensya ng kahulugan. Oo, kung ano yung gusto mong sabihin, hindi pwede nga I at E, pareho mo lang pwedeng gamitin. Diba? Pari at pare. Iba si pari, yung nagagawa ng misa sa simbahan at si pare. O, iba yun. Diba? Mesa at misa. Maupot na. Yan yung mga common names na sa English. Diba? Common names, same sounds, but different in meaning and spelling. Ops na sa Filipino. So, kung hindi sila sanay, paano sila makakagamit sa wika na wasto? Mahaba ang buhok. Instead na sabihin mahaba ang buhok, sabi nila mataas ang buhok. Tama, mali. Mali. Kasi nilalarawan mo yung buhok, gagamit ka ng mahaba at maikli. Paano naman yung marka? Paano nilalarawan yung grade o grado o marka? Mataas. Mataas. Bakit gamit ng mga bata ng mababa? Mababang marka. Dapat mataas ang marka o mataas ang aking score na nakuha. Kaya pag nag-check ako ng output ng aking mga estudyante na may corrections, para hindi na nila magamit yung kanilang mali sa sunod namin ng mga activities. Pagbihasa, yes ma'am. Pero kailangan yung pagtyagaan kasi matututo talaga yung mga bata pag itinatama mo yung kanilang mali. Ng mga tekstong naratibo at informatibo. Itong critical po, hindi po yung critical na nasa ICU na tinitindi ang pasyente, ha? Pag sabi pong critical, may mataas na siya na pag-unawa. Andun na yung HATS na tinatawag natin. Ano nga ulit yung HATS? Higher order thinking skills. Nakapela ng bata yung HATS niya. Kaya critical siya na pag-unawa. Meron na nga ba? Kaya base sa aking iri, yung grade 10 ko, Diyos ko, nag-3 lang.